Mga kapatid, kadalasan sa social media ngayon ay puro anniversary posts, puro pa-surprise na flowers at chocolates, puro hashtag blessed at hashtag relationship goals. Pero ngayong Valentine's, may numero tayong pag-uusapan. Hindi inflation at presyo ng roses. Hindi rin halaga ng dinner, kundi ito, 46%. Yan lang ang nagsasabing very happy sila sa kanilang love life. Pinakamababa sa loob ng mahigit 2 dekada ayon sa pinakahuling SWS survey. Mukhang hindi lahat ng relasyon ay pang Valentine's movie. Yung iba ay pang season 3 na ng teleserye ng totoong buhay. Kaya kung higit kalahati ng Pilipino ay hindi very happy, ano ang kulang? Ano nga ba ang nangyayari sa puso ng bayan? Himayin natin ang mga numero dito sa kwenta ni Edson. Isinagawa ang SWS survey noong November 24 hanggang 30, 2025. Makikita sa chart na ito na natili sa 46% ang very happy, nakapareho ng nakaraang taon. Pero malayo ito sa 58% na naitala noong 2023. At itong 46% na nga ay pinakamababa mula pa noong 2004. Himayin pa natin ang mga numero. Makikita din natin dito sa No Love Life na bumaba ito ng 4 percentage points. Nasa 14% na lang sila ngayon. Well, mga kapatid, congratulations at mas marami na ang mga may karelasyon. Pero ito ang interesting. Tingnan natin sa mga chart, mga kapatid. Tumaas din itong yellow line na could be happier ng 4 percentage points at ngayon ay nasa 40%. Ibig sabihin, mas marami ang taken. Pero yung iba, taken for granted. Ang status in a relationship. Pero hashtag, it's complicated. So alin sa mga ito ang naglalarawan sa iyong love life? Very happy, could be happier, or no love life? Siyempre, very happy po. Very happy. Very happy. Very happy. Beyond. Beyond pa. Makikita rin natin dito sa chart na ito na ang mga married couples pa rin ang mga pinakamasaya sa kanilang love life. 57% among married women and 55% ng married men ang very happy. Pero may kwento dito sa likod ng mga numero. Sa married women, tumaas ng 3 percentage points ang nagsasabing sila ay masaya kumpara noong nakaraang taon. Habang sa married men naman ay bumaba ito ng 6 percentage points. Samantala, sa mga lalaking walang partner, tumaas ng 9 percentage points ang nagsasabing masaya sila. May sinasabi ang numerong ito. At ito pa, mga kapatid, sa mga babaeng may live-in partners, bumaba ng 8 percentage points ang happiness. Sa mga numero, lumalabas na mas masaya ang mga babaeng kasal kaysa sa live-in nitong 2025. Pero ang tanong, ilan ba sa inyo ang nag-away dahil sa hindi lang pagtulong sa gawaing bahay? Mukhang maliit na bagay yan, pero ayon nga sa SWS survey noong December 2024 ay 67% ng mga Pilipino ang nagsasabing acts of service ang pinaka-importanteng pagpapakita ng pagmamahal. Hindi regalo o pera o mga Instagram posts na masaya, kundi effort. Effort katulad na lang ng pagluluto at pag-aasikaso. At kasunod nga nito ay ang words of affirmation at quality time na parehong nasa 51%. Kaya mga kapatid, marahil kaya bumababa ang mga masaya sa kanilang love life dahil nababawasan na ang mga I love you. O kaya, may ka-I love you na iba. Joke lang po. O yung quality time, na katulad na lang ng mga dinner dates o pamamasyal tuwing weekend, ay napaka-importante rin sa isang relasyon. At dito nga, sa Valentine's wishlist ng men and women, makikita natin na nangunguna ang love and companionship kaysa pera, regalo, o bulaklak. Ibig sabihin, sa panahon ng mahal na bilihin, hindi presyo ang sukatan ng pagmamahal, kundi pakiramdam na may kasama ka sa buhay. So paano mo ipinapahayag ang iyong pagmamahal? Love language. O love language. So alin doon sa 5? Acts of service, physical touch, gifts, words of affirmation, quality time. Alam mo yung sinasabi nila kapag nagmamahal ka, parang lahat Oo. kaya mong gawin. So I think ganun. Pero mostly nag-lean ako sa Oo. acts of service. Acts of service. Na ma-service talaga akong tao. Oo. More on kami, acts of service. Acts of well, service. sa relationship kasi namin, Oo. more on acts of service and then quality time.
Gifts Or- and words of affirmation. Words of affirmation or gifts. Paminsan, hindi lang kulang sa effort ang issue. Dahil base na rin sa pinakahuling SWS survey na inilabas kahapon, 27% ng mga Pilipino ang nagsasabing nasaksihan o naranasan nila ang cheating o pangangaliwa sa isang relasyon. At iba-iba ang klase ng cheating. Nangunguna na nga dyan ang physical cheating o ang pagkakaroon ng intimate na relasyon sa ibang tao bukod sa kanilang partner. Nasa 11% din ang emotional cheating o ang pagkakaroon ng romantic feelings para sa ibang tao. At dahil nauuso na nga ang social media ngayon, ay pumapangatlo ang cyber cheating. Ang masasabi ko lang sa mga manluloko, sa relasyon man o sa gobyerno, 2026 na, magbago na kayo. Nasaksihan mo na ba or nakaranas ka na ba ng kahit anong klaseng cheating sa isang relationship? Both. Both. Like, I've been in a relationship, tapos cheating din. And then, some of my friends also, they got cheated on. And then, syempre, celebrity, online tayo lagi, di ba? So, yeah. Yes po. Nakasaksi ako. Nakasaksi. Sa huli, malinaw ang sinasabi ng datos. Hindi pinakamahal na regalo ang hinahanap ng Pilipino. Mas importante ang effort, ang oras, ang simpleng gawaing may malasakit. Mga bagay na hindi mabigat sa bulsa, pero mabigat sa puso. At habang papalapit ang Valentine's Day, sa gitna ng selebrasyon, ay gawin din natin itong refleksyon na hindi material na bagay ang hinahanap ng marami. Mas mahalaga pa rin ang tunay na koneksyon at pagmamahal na nararamdaman hindi lang tuwing February 14. Minsan, sa gitna ng trabaho, traffic at stress sa buhay, ang pinaka-romantic na bagay ay hindi I love you, kundi tulungan na kita, ako na dyan. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5, at yan, ang kwento ng totoong relationship status ng bayan. Happy Valentine's Day, mga kapatid!